sarili, if I am a true follower of Christ, I am a good follower of Christ. So atin pong suriin ang ating mga sarili, kaya nga po, in a worldly basis, sa ating pong mga trabaho, ay binibigay natin yung best natin, yung best effort natin, nag-extra tayo, nag-exert tayo ng extra effort, para po mangyari or magtagumpay tayo, sa ating mga trabaho, Ngayon po ay, can we do the same effort para po sa ating pagsunod sa ating Panginoon? At can we apply the same method of our perseverance para po masundan natin ang ating Panginoon? Amen? Sapagkat we might think that we are already following the Christ, para sumusunod sa ating Panginoon, but the truth is, baka po yung sarili lang natin yung pinapalo natin, hindi ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat napakalinaw po ang sinasabi ng Mateo, ng Mateo 7 verse 21, sabi niya po dyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So meron pong specific na pamantayan ng Diyos, may specific na batayan ng Panginoon, upang tayo ay masabi niya o matawag niya na tayo ay true follower of Christ. At meron po tayong tatlong pag-uusapan sa paksang ito. At ang number 1 po dyan ay, following Jesus Christ is greater than your comfort. Minsan po, yung comfort na yan, ang hirap alisan. Kasi ang sarap naman limliman talaga, comfort. At ease ka na dyan, Sabi po sa Luke 9 verse 57 hanggang 58, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens, and bird has nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So, minsan po ang dali natin sabihin na I will follow you wherever you go. Pero pag dumating na po yung minsan na medyo mabigat sa side natin, ay minsan nagda-doubtful tayo, minsan nagdadalawang isip po tayo, Kaya nga po, mga kapatid, when we say to follow Jesus, it means that we are ready to be homeless. Ano po ba ibig sabihin ng homeless? Literally po, ang homeless po, yung taong walang masisilungan, walang tahanan, walang mapupuntahan, walang inaasahan. Sabi nga po, if you are willing to follow Christ, we are ready to be homeless. Ibig sabihin po, kung tayo talaga ay gustong masundan ng ating Panginoon, handa daw po tayo maging homeless. Ibig sabihin, yung wala tayong iisiping iba na babalikan pa, na mag-hold sa atin para tayo ay makasunod ng maayos sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po talaga, madali lang na sumunod sa ating Panginoon. But yet, ay hindi po tayo nagsasubmit sa ating Panginoong Jesus. Tayo pa rin po yung nagsusunod minsan. Amen? At marami po tayong mga excuses. I am busy, or nag-OT ako, or maraming dahilan tayo palagi when it comes sa ating Panginoon. But pag sinabi ng trabaho, 6 o'clock sharp, dapat nandito kayo. Nandun tayo sa trabaho. Kaya nga po, can we give our best effort na ginagawa natin sa work? Can we give it best sa ating paglilingkod kay Lord? Amen? Kasi po ano po ba, what does it mean? Ano po yung paglilingkod na yun? Ano ba dapat ang meron sa atin? Ano ba dapat ang gawin natin para po magawa natin yun? Letter A po ay yung ating commitment. Sabi po sa Proverbs 16 verse 3, commit your work to the Lord and your plans will be established. So, commitment po ay napaka-importante. When we enter to a relationship, to show our sincerity and know our priority. So mahalaga po ang commitment sa isang relasyon, And when we enter into relationship, it involves our loyalty, our obligation. We must be dedicated to fulfill our commitment to maintain long-term connection with one another. Katulad po ng mag-asawa, Kapag po walang loyalty sa pagsasama, sa tingin niyo po magtatagal? Hindi po. Sa palagay hindi. So the same thing din po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, na napakahalaga po ng loyalty natin sa ating Panginoon. And if we are truly love Christ and we are truly the follower of Christ, we have relationship with Him. Kapag po tayo ay may relasyon sa ating Panginoon, tayo po ay committed sa ating Panginoon Hesus. At meron po tayong mga obligations. Dapat po ay we dedicate
our lives to Christ. Ano po? Sa paggawa, to follow yung kanyang will, para gawin yung will natin Panginoon, para po tayo ay stay connected sa ating pong Panginoong Hesus. So, dapat po nandun yung ating commitment palagi. Amen? Mahalaga po yun. Put God in charge in your life. Dapat po ang Diyos palagi ang nangunguna sa buhay natin. Amen? In your work, sa ating mga trabaho, and whatever plan na meron po tayo, dapat ay isinusuko natin ito sa ating Panginoon. Amen? Because if the Lord is the one who leading your way, you will never commit mistake. Amen? Kapag ang Diyos po ang nauna sa ating buhay o nangunguna sa ating buhay, hindi po tayo magkakamali. But if we are ang nanguna sa Panginoon, magkakamali po tayo. Maaring sa una, pero magkakamali po tayo. And the best chances for success comes when our plan are aligned with the truth. Because ano naman po natin, that the only truth po ay ang ating Panginoon. Amen? Meaning that those who submit the will of God and seek Him first are in a better position rather than those people who rejected Christ at ini-ignore po ang ating Panginoon. So, anong pipiliin natin? So, mas better na nandun tayo sa may assurance tayo kesa tayo ay nangangamba na walang kasiguraduhan. Amen? So, ang next po, letter B, ay yung getting out your comfort zone. Ito nga po yung sasabi ko kanina na yung comfort zone natin, minsan talagang ang hirap iwanan. Kasi we are very familiar na doon sa surroundings natin at parang kahit nakapikit, kayang-kaya natin gawin kung ano ang pinagagawa ang mga nandun. We are very familiar, ano po. At sabi po sa Genesis 12 verse 1 hanggang 2, Now the Lord has said to Abram, si Abram, ito po si Abraham, before pa siya tinawag ni Lord, Abram po ang pangalan niya, no? Get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you, and I will make your name great, and you shall be a blessing. Amen? Most of the time po, we do not want to go out from our comfort zone. Bakit? Because we don't want to try new things. Bakit? Kasi natatakot tayo. Kasi hindi natin alam kung ano magiging outcome. There is no assurance of outcome kapag tayo lumabas. Kasi kung maganda ng trabaho natin, or maayos na yung kalagayan natin, kung susubok tayo ng ibang bagay, baka mag-fail tayo, kaya minsan po yun ang nagiging reason. Kaya we stayed in our comfort zone. And if we want to be a good follower of Christ, we need to face the challenge outside our comfort zone. So, kailangan po ay lumabas tayo sa ating comfort zone. Because staying in our comfort zone means we won't achieve anything. Amen? Kasi kung ano yun nandun, yun na lang din. Yun na rin ang routine at hindi tayo mag-achieve ng ano pang mas iba. There is no new things. Ano po? Because our comfort zone is our weak spot. Ano po? Our weakness. And not our fortified place. Na minsan iniisip natin, nakakala natin yung ating comfort zone is, yun na yung ating fortified place. Yung matatag na kalagayan, na lugar. Pero hindi po. Yung po, our ating comfort zone is yung po yung ating weakness, yung weak spot natin. Bakit? Kung ano lang yung nandun sa ating comfort zone, yun lang ang alam natin. What if, kung may dumating na hindi tayo pamilyar, hindi natin kayang i-battle yun, hindi natin kayang labanan, o ano man din natin kayang gawin. Amen? Kaya nga po, si Abraham, Abraham is not just an ordinary man. Ano po? Siya po ay from Mesopotamia. Yung Iraq po siya. Iraqi po si Abraham. Dating Mesopotamia. Si Abraham po ay mayaman. He is a rich. Bago pa po siya tawagin na ating Panginoon, siya po ay mayaman. Being rich in your country, you possess power and authority. At meron po noon si Abraham. Imagine that, kung ikaw ay mayaman, kilala, may sinasabi sa isang bansa, sabihin natin sa Pilipinas, ay siyempre, kaya mong gawin kung anong gusto mo. But all of a sudden, God spoke to Abraham and commanded him to go out to his comfort zone. Suddenly, at sabi ng Panginoon, go to the place that he never been to. He never been to it,
At alam naman po natin, kung sa atin po siguro yung mangyayari, nandun tayo sa sitwasyon ni Abraham and suddenly, sabi ni Lord, alis ka dyan, punta ka doon, na wala kang assurance, hindi mo alam yung place. Siguro po marami magpipil sa atin, baka una na ako. Pero titingnan po natin, yung si Abraham, hindi po siya nagtanong eh. Iniwanan niya lahat ng meron siya. And we know the struggle of Abraham, at dumating sa point na si Abraham, dininay niya yung kanyang asawa. Sabi niya, kapatid, kasi naipit na siya ng sitwasyon. But, alam niyo po mga kapatid, when God gave a promise, ipupulpil niya po yan kahit anong mangyari. Hindi po katulad ng tao na kapag nangako, yan po ay mababaliwala, mapapako, hindi matutupad. But si Lord ay mangako sa atin, yan po itutuparin niya, ano pa man ang mangyari, yan po ay mangyayari at mangyayari. Kaya po panghawakan natin ang pangako ni Lord. Napakarami po pangako ni Lord. Maging masunurin lang tayo sa ating Panginoon. Amen? We might expecting blessings. Meron man tayong mga inaantay na blessings. Matagal na, may inaasahan tayo. But until now, hindi pa natin nakakamtan, hindi pa dumarating, Baka po wala doon sa comfort zone mo yun. Subukan po natin lumabas sa ating comfort zone. Baka doon tayo i-bless ni Lord pag lumabas tayo sa ating comfort zone, Baka inaantay ka lang ni Lord na lumabas sa iyong comfort zone, Because stepping out of your comfort zone means you learn new things, meeting new people, seeing new places, and trying a new experience. All of this for the glory of God. So gawin po natin, At all this can serve us to grow in our spiritual life. Sapagkat ang real battle po is outside our comfort zone and not inside our comfort zone. Doon lamang po natin matitest ang ating pananampalataya, doon lang natin makikita if we are really true follower of Christ when we go out to our comfort zone. Kasi nandun yung real battle natin. Amen? So, next po ay following Christ is more important than your responsibility. Dapat po maintindihan natin, maunawaan natin kung gaano kahalaga ang Panginoon sa buhay natin. Dapat maunawaan natin na mas importante ang relasyon natin sa Diyos sa kahit ano pa mang responsibility natin dito. At huwag natin ipagpalit. Sabi po sa Luke 9 verse 59 hanggang 60, He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Ipinapakita ng Panginoon dito ang kalagahan ng kanyang salita, na kumbaga unahin mo yung pag-share sa yung relasyon natin sa Diyos, What did Jesus mean when He said, "Let the dead bury their own dead"? Ito po, it's not literally na dead, Ang ibig po ng sabihin ng Panginoon dito ay, Jesus was referring to those spiritually dead. Yung mga walang relasyon sa Kanya. Meaning, let the non-believer take care of worldly tasks of your family. Kung halimbawa, merong inuutos sa iyong magulang mo, may pinagagawa sa iyo na mas sa tingin mo hindi naman masyadong importante. So meron kang mga kapatid. So sila na lang gumawa nun sapagkat ikaw, merong inatas sa iyo ang Diyos. So unahin mo yung ating relasyon sa Diyos kaysa doon sa mga hindi naman masyadong importante. While you as the follower of Christ, we must prioritize the mission proclaiming the kingdom of God. But, reality po minsan, as we are family-oriented, ay palaging, ang nangyayari minsan ay family campers. Because we have a lot of responsibilities, mga obligations. So, dapat po ay, kaya nga po napakahalaga na maunawaan natin yung kahalagahan ng relasyon natin sa ating Panginoon. Sapagkat hanggat hindi natin naiintindihan, naunawaan yung gaano kahalaga ng relasyon sa Diyos, ay maaring ma-neglect natin. Nakakain natin na next time na lang. How if there is no next time? Paano kung hindi na tayo mumulat bukas? So, di ba? Kaya po letter A ay obligations. Sabi po sa John 14 verse 15, "If you love me, you will keep my commandments." So ano po ang sinasabi ng Diyos dyan? So simpleng salita lang ng Panginoon. Kung mahal mo ako, you keep my commandments. Kasi if we keep the Lord's commandment, alam na natin kung anong ating priority. Alam na natin kung
ikikip natin at yun, mapapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon. Because of many responsibility, I would like, na unahin sila. It's either from our family or sa trabaho or minsan naman sa society. Meron tayong mga responsibilidad. Tinitimbang natin ngayon yung sitwasyon. We are weighing the situation and the most of the time po ay we set aside our commitment, our relationship sa ating Panginoon. Minsan ganun po nangyayari. Minsan nakakalungkot, pero totoo. At minsan naman napagbibigyan natin, pero we take it for granted. Yung relasyon natin. Just to comply. Just for completion. Minsan ginagawa natin, but wala na doon yung puso natin sa ginagawa natin, wala na doon yung isip natin because gusto lang natin mag-comply doon sa kailangan. Dapat po ay hindi ganun Kasi sometimes we forget the value and importance of being followers of Christ. Kaya mahalaga yung importance ay maunawaan natin yung kahalagahan ng pagsunod natin sa Panginoon. Kaya po sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang mga disciples, Jesus Christ emphasized to His disciples how to show their love for Him. Kaya sinabi rito ng Panginoon na, if you love me, keep my commandments. So hindi lamang po ito para sa mga disciples niya, kundi para po sa ating lahat. Sa ating lahat na nagmahal, sumusunod sa ating Panginoon. And if we are really the true follower of Christ, then we love Him, we keep His commandments sa ating puso. At hindi lang po i-keep natin, hindi lang na alam natin, dapat ay gawin natin. Amen? At kung mahal natin talaga ang ating Panginoon and we should know our priorities. There is no reasons. Wala na yung mga excuses. Wala na yung but. Tanggalin na natin yung but. Tanggalin na natin yung if. Si Bea lang gumagamit ng what if Huwag na natin gayahin siya. Tanggalin na natin yung if. Wala nang if. Wala nang but. No more excuses. Doon may papakita natin na mahal natin si Lord. That's the only way to show sa ating Panginoon na, Lord, we love you and we will follow you. We will keep your commandments. And by keeping the commandment of Christ, which is the Word of God, then it will transform us into image and likeness ng ating Panginoon for us to be a good person with a good heart. At kapag tayo po'y transform talaga ni Lord, in His image and likeness, ay magiging blessing po tayo sa bawat isa, sa mga tao na nakapalibot sa atin. At para mabigyan po natin ng glory si Lord. Amen? Next, yung ating pong free will. Sabi po sa Mark 8, verse 34, Then He called the crowd to Him along with His disciple and said, Whoever want to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Minsan ang hirap po ng cross na itong buhatin. Minsan itong cross na ito, ang bigat Ito po yung cross na ito, hindi po ito literal na cross na buhatin natin. Ito yung ating mga attitude, mga ating karakter, na ito ang mahirap tanggalin minsan kasi talagang nakasanayan na natin. Pero yan po ang pinaalis ni Lord. Jesus wanted to know what is important sa atin po, sa bawat isa sa atin. It is an invitation po ng ating Panginoon. Kaya nga may free will tayo. Ini-invite lang tayo ng Panginoon, kung ano ang mas matimbang, ano mas mahalaga sa atin, yung ating mga personal interest, ang ating mga personal pleasure, or ang ating Panginoon. Jesus gave us the free will because ayaw ng Diyos na tayo diktahan, ayaw ng Diyos na saklawan ang ating mga karapatan. Kaya yung free will ay ibinigay niya sa atin, hindi niya yung tinanggal. He allowed us to live freely, a lot of choices, at hinayaan niya tayo magdesisyon sa ating buhay. Hindi din yung desisyonan ng ating Panginoon na itong gawin mo. But Jesus Christ taught us what need to be done. Itinuro ng Diyos kung anong dapat natin gawin to follow Him. Hindi niya tayo sinaklawan. Therefore, be wise when using your free will. Maging makuha tayo, wise tayo sa paggamit ng ating free will because it may lead us away sa ating Panginoon. Amen? At dahil palayo tayo ng palayo, minsan ang layo na pala natin, tinatawag tayo ni Lord pabalik, hindi na natin siya naririnig. Kasi if we are true follower of Christ and if we love the Lord, isang tawag lang ni Lord, kung tayo man ay mapalayo, kasi nga hindi naman tayo perfect Kung tayo man ay napalayo, pag tinawag tayo ni Lord na bumalik, babalik tayo Kasi nandun yung Holy Spirit na convict niya tayo, hoy, balik ka na. Kapatid, balik ka na. Tinatawag ka ni Lord, bumalik ka na.
Pero kapag hindi tayo bumabalik, bingi na tayo, baka from the beginning, hindi tayo talaga tinawag ni Lord. At may personal interest lang tayo kung bakit natin ginagawa yun. Sabi po sa Mark, kaya nga po yung sinasabi sa Mark, sa Mark 10 verse 21, looking at Him, Jesus showed love to Him and said to Him, one thing you love, go and sell your possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven and come to follow me. So ito po yung young ruler, ito yung mayaman, na sabi niya, ginawa na niya lahat eh. Ginawa na niya lahat ng commandments, but yung isa na pinagagawa ng Diyos, ang hirap eh. Hirap na hirap siya dun eh. Imagine mo, kung ang yaman-yaman mo, tapos sabi ni Lord, ibenta mo yan mga lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Eh, kung pinaghirapan niya yun, siyempre hindi niya gagawin. Pero hindi po ito literal. Na kung ikaw man ay mayaman ngayon, ibenta mo at sumunod ka kay Lord, ayaw naman ni Lord na magutom tayo. Siyempre, hindi po ito literal. Ito po yung ating mga obstacle na nag-hold sa atin para tayo makapag-serve ng buo sa ating Panginoon. Amen? At ang number 3 po ay Jesus Christ is more significant than our family. Na minsan talagang mahirap kalaban minsan ng ating family. But sabi nga po sa Luke 9:61 hanggang 62, still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and look back is fit for service to the kingdom of God. Meaning ay, ang sabi, ang gusto ng Panginoon dito is, we have, yung priorities natin ay si Lord dapat. Kung may iba tayong priority, rather than sa ating Panginoon, ibig sabihin hindi tayo fit sa pagsiserve kay Lord or hindi natin maibibigay yung best kay Lord kung merong kaagaw siya sa atin sa pagsiserve sa Kanya. Hindi naman sinasabi na hindi natin pansinin or baliwalayin natin ating pamilya because our family is also is a blessing. Galing po yung kay Lord eh. Blessing yan ni Lord yung family natin. Dapat lang alam po natin na timbangin at hindi dapat sila maging reasons na tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. Amen? Dapat alam pa rin natin yung ating priority. Katulad nga po ng nag-aararong magsasaka. Kapag ang isang magsasaka na nag-araro ay dapat yan nakatingin straight sa ahead. Pero kapag yan po ay palingon-lingon sa kabila, kaliwat kanan at sa likod, makikita nyo yung inaararo niya hindi na pantay. At bali-bali po na, baka yung kalabaw iba ng pinuntahan. The same thing din po yan sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung tayo po hindi focus sa ating Panginoon, may ibang, we are preoccupied ng maraming isipin sa atin, ay hindi po tayo makahati yung ating focus sa ating Panginoon, at hindi tayo makakagawa, hindi natin maibibigay yung best natin kay Lord. Kaya dapat po ay si Lord ang ating above everything. Siya ang first priority natin at focus tayo doon. Hindi naman kinukuha ni Lord lahat ng oras natin 24/7, Hindi niya naman hinihingi yun eh. Ang gusto lang niya sa 24/7 na yun, tayo ang priority doon. Kasi hindi naman tayo 24/7 na nandito sa gawain eh. So ibig sabihin, kapag nandito sa gawain, mauna muna si Lord. So yun ang gusto ni Lord sa nasabihin. Amen? 8 po is loved ones. Luke 14:26, if anyone comes to me and does not hate his mother and father, wife, children, brother, sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. So ano po ang nais sabihin ng Diyos dito? Hindi po ito literally na magalit tayo sa ating mga magulang. Hindi po literally na pagalitan natin ang ating asawa, ang ating mga kapatid, at pagalit tayo sa sarili natin. Hindi po yun eh. Sa paggulang natin o sa pamilya natin, ibig sabihin ay yung gagawin natin. Yung gagawin natin sa pamilya natin, halimbawa, gusto nating mag-overtime para mabigyan natin ng maraming pera yung ating magulang na may sacrifice natin, yung gawain natin kay Lord, yun, dapat tanggalin natin yun. Magalit tayo sa attitude na ganun. Nauunahin pa natin yung pagtatrabaho, may gawain ngayon. So ganun yun, hindi po ibig sabihin na magalit tayo sa kanila. But yung mga bagay na gagawin natin para sa kanila. So yun po dapat ang tanggalin natin. Jesus wanted us to understand the importance of our commitment to God. That we must value
it more than anything else. Dapat ay mas mahalaga palagi ang Diyos. And Jesus taught His disciple, ganun din po sa atin, that no one should come first over God. Dapat palagi mauna ang Lord. To follow Christ must be know our priority and embrace our cross for the glory of God. For us to be a good follower of Christ, are we ready to give up our personal needs and carry our cross? So, tayo po makakasagot doon. Handa ba tayo na i-let go yung mga bagay na pwedeng naging kaagaw ni Lord sa pagsiserve natin sa Kanya? At handa ba tayo na pasanin ang ating cross para masundan natin ang ating Panginoon? Letter B, worldly attachment. Ito po ay very familiar verse, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, and the old has gone, and the new is here. Sabi niyo po, ano? The Lord wanted us to be separated from the world. Ano po? Dapat nga is, hindi na tayo before, hindi tayo katulad dati, ma-separate tayo doon sa mga bagay na nakasanayan natin kasi kung tayo mananatili doon, hindi tayo makakasunod sa ating Panginoon. Ano? For we are no longer the same as we are before, ano? But Christ is live in us. Ang Panginoon na nananahan sa atin, hindi na yung ating lumang mga kagustuhan, but ang Diyos ang nasa atin na po, mga kapatid. Ibig sabihin po that whatever attachment we have in the past ng ating buhay ay kailangan nating putulin, kailangan nating tanggalin upang sa ganun po ay masundan natin ang ating Panginoon sa kanyang mga ginagawa sa atin. Because sometimes we have desires that opposite sa ating Panginoon. Kasi totally opposite naman, hindi pa talaga tayo kay Lord. Ano? Kaya dapat po yung mga bagay na yun ay maalis natin. Amen? At we need to submit every desire sa ating Panginoon sapagkat hayaan natin siya ang magbago sa atin. Ang salita ng Diyos ang magbago sa atin sapagkat we cannot do it alone, mga kapatid. At kailangan natin ang Diyos, ang salita ng Panginoon. Only the Word of God can change us, but it must start sa ating mga sarili. Simulan natin sa ating mga sarili, and kung ano, ibigay natin yung best natin. Kung ano ang kulang, ay bahala na po si Lord doon. Hayaan natin si Lord na gumawa ng iba. Ang mahalaga, sinimulan natin, ginawa natin, at si Lord na po ang tatapos. Si Lord ang magpupuno ng ating mga kakulangan. Amen? So, mabilis lamang po tayo, no? Sa conclusion na po tayo, para mabilis. Deuteronomy 5:33, sabi po dyan, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Amen? Walk in obedience is the method of God, ano po, na ibinigay sa atin to live peacefully. You know? To live abundantly and to have a blessed life. Yung pong method na gusto ng Panginoon na sundan natin, yung to walk in obedience sa ating Panginoon. At we know that the walking in obedience to commandment of God is not simple, hindi po madali. It's not easy, pero may proseso po yan. Ang mahalaga po ay ginagawa natin, sinisimulan natin, at pinipilit natin. At ang Diyos po ang magtutuloy niyan. The most important thing is we understood now. Alam na po natin ngayon kung ano ang method, kung ano ang gagawin para masundan natin ng tama ang ating Panginoon at magawa natin ang pinagagawa ni Lord sa atin. Kaya nga po mga kapatid, it is a challenge sa lahat po natin, sa atin of Christ, to walk in obedience of God para po magawa natin yung commandments na pinagagawa sa atin ni Lord. Therefore, mga kaibigan o mga kapatid, if we are really the follower of Christ, ay dapat alam natin yung ating priorities at alam natin kung ano, we know what will come first. In doing so, then we will experience the abundant blessing that God desires for His people. We must put aside all the rubbish, yung mga hindi naman kailangan, na kumukuha ng mga oras natin na hindi naman importante. Tanggalin po natin yun, mga kapatid. At sapagkat, there's nothing more important than our relationship with the Lord Jesus Christ. Yun po pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Jesus warned us not to pretend to follow Him. No. Hindi po natin
kaya magkunwari na tayo sumusunod sa Diyos, ginagawa natin to sapagkat alam po ni Lord lahat ng ating ginagawa, ng ating iniisip. We must have the unwavering commitment to Christ so that we will not be drifted away. It may cost us something to follow Him. Mahirap, alam po natin yun. But we should know that our loyalty and allegiance to Christ is more important than our self-interest. At lagi po natin tatandaan mga kapatid, because there's nothing more precious than to be with Christ in heaven, enjoying the reward of your obedience. So yun po ang ating palaging panghahawakan na one day makakasama ko si Lord. Ngayon mahirap man sa ngayon, pero isang araw makakasama ko ang Panginoon. I'm enjoying the reward that prepared para sa akin. Amen? Kaya nga po, ang iniiwan po ni Lord sa atin ay ito pong sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kapag po ito ay nasunod natin, hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo magkukulang. At doon mapapakita natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa sandaling ito ay ito ang iniiwanan sa atin ng Panginoon na salita sa bawat isa. At Christ already prepared all the good things po para sa atin na gawin natin. We only need to do is to leave your things. And whatever, pa man po yan, leave your things and follow Christ. Katulad po ni Peter, nang tinawag siya ni Lord, ay iniwanan niya yung isang damakmak na isda, hindi niya yung inisip, bagkus sumunod siya, tumalima siya sa ating Panginoon. Amen? For Christ is more, following Christ is more greater than our comfort. Lagi po natin tatandaan yun. And Christ is more important than our responsibilities and obligation. At Christ is more significant over everything. Having Christ is more than enough po sa atin mga kapatid. Kaya nga po, we are so blessed mga kapatid na tayo ay tinawag natin, natagpuan tayo ng Diyos. Sa dami ng tao dito sa mundo, isa tayo sa nakita ng Diyos. Isa tayo na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa Kanyang salita. Amen? Kaya po dapat tingnan natin na ang Panginoon ay above everything sa buhay natin sapagkat the Lord Jesus Christ is more than enough. Amen?